Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. After nga ng several times ng attempt natin para i-review itong bagong FKM Hunter 150, finally today mga kamots ay matutuloy na rin. Nahirapan kasi tayong makahanap at nakachempo ng stocks. Kaya naman for today's video, aalamin natin ano mga specs at features na tinataglay nitong FKM Hunter na ito at kung bakit napakabilis niyang mabenta sa mga FKM branches nationwide. Hanggang ngayon, marami pa rin talaga nagpapareserve. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So this is the all new FKM Hunter 150. Wow! Ang isa sa mga bagong labas na motorsiklo or scooter coming from FKM na talaga naman napakabenta. So, nung unang nirelease to, ang dami nagpa-reserve nito at maraming mga naubusan. Ayan, so dito po sa FKM Motors Valenzuela, may nakachempo tayo ng isang unit dito mga kamos. Actually, meron nang nagpa-reserve nito pero hindi pa to kukunin today mga kamos, no? So hindi pa sure. Ayan, so naabutan natin kulay dito is neon green. Ayan, so bali sa Hunter mga kamos, meron dalawang kulay kayo magpipilian. Isang color white at isang neon green. Adventure touring style ang style nitong FKM Hunter 150. So, meron siyang clear visor dito. So, ito po yung pinaka daytime running light niya. Wow! And then, ito naman yung pinaka main headlight niya, mga kamos. Naka projector lamp na po yan. So, sa turn signals, dito po siya nakapwesto. Although nakahiwalay siya mga kamos, pero hindi naman siya takaw balik. Isa pa sa kagandahan dito, additional na ilaw niya dito sa baba. Wow! And isa sa mga nagpaangas dito sa FKM Hunter na parang meron na siyang built-in mini driving light or auxiliary light. Ayan, no? Tapos meron pa siyang style na parang owl dito, oh. Yung mukha ng kwago. Ayan, no? Tapos yung pinaka ilaw niya is nagsisilbing mata. So 2 units sa projector lamp na rin po yan na maliit, dun din sa kabila. So parang ito na yung nagsisilbing mini driving light niya. So sabi sa isang nag-vlog niya ito, mga mods, no? So hindi na raw natin kailangan magpakabit pa ng mini driving light dito. Kasi parang na rin siyang mini driving light sa sobrang lakas. Pero kung gusto niyo pa rin magpakabit ng additional mini driving light, pwede kayo magpakabit dito. Ayan, so meron siyang bracket dito. Kung makikita nyo, magkabilaan. So, pwede pa rin kayo magpakabit ng additional auxiliary light kung gusto niyo magpadagdag. Plastic fender tayo dito na naka matte black paint finish. And then, isa pa sa nagpaangas dito mga kamos, yung telescopic port niya, meron siyang kasamang fork boots. Wow! Fork boots po tawag dyan or fork protection cover. Ayan, so meron siyang ganito. So, meron din siyang protection dito sa outer tube niya na plastic type. May reflector na rectangular shape. Ito naman yung itsura ng gilid niya. Nakalagay lang dito is FKM. Nakalagay dito is yung Hunter and then 150. So ito naman yung itsura ng taillight niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung ilaw nito kasi naka-activate na to. So ito nakahiwalay din na square yung shape niya. Meron siyang built-in plate light and then ito naman yung pinaka napalodo niya sa likuran. Malapad na kamos. So, meron siya reflector na round shape dito, magkabilaan. So, naka-dual shock absorber to sa likuran. May built-in tire hugger na perfect, lalong-lalo na kapag dadaan tayo sa mga mapuputik na kalsada. Wala siyang kickstart. And then, ito yung pinaka-air filter niya na parang may kahawig sa air filter ng NMAX ni Yamaha, no? Yung hugis ba? Naka-matte black paint finish ang heat guard, plastic type. And then, mahaba yung tambucho niya, mga kamos, napapansin niyo. Ayan. Hindi po ito naka-liquid cooled mga kamos, so naka-air cooled pa po itong Hunter 150, which is okay rin naman mga kamos, kahit pa paano, maliles yung maintenance natin kasi wala tayong sasalin na kulang. Passenger footpeg natin, naka-alloy, and then nakatago siya mga kamos, may sarili siyang room para hindi siya nakahambalang. Ito naman yung pinaka-footboard ni FKM Hunter 150. So, kahit pa paano malawak din naman. Center stand ni FKM Hunter 150 na napaka-premium ng kulay. Gloss black, and then ito naman yung side stand niya na meron na rin siyang kill switch dito, maamot dito sa side stand niya. Kill switch sensor. Na kapag binaba mo yan, mamamatay yung engine netong FKM Hunter 150. Dito na rin nakapwesto yung baterya niya. So dito po nakalagay sa footboard yung baterya niya. And napansin ko dito, meron siyang butas dito sa may ilalim ng upuan niya, maamos. Malapit sa makina na nagsisilbing air vents or singawan ng makina in case na mainit. Ayan. So good thing na nilagyan ng ganyang style ni FKM para kahit paano hindi masyadong iinitan yung makina natin dito. Proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakatapos FKM Hunter 150. So sa harapan po ito gumagamit ng 120 by 70 by 12 inches na mags. Naka dual sports tire.
Ayan, pang-adventure talaga. Ang ginamit pala ni FKM na gulong dito sa bagong FKM Hunter 150 is Kenda tires. And tubeless tire na rin po ito, harap at likuran. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito ay naka 130 by 70 by 12 inches. Kagandahan dito, pantay yung sukat ng gulong niya harap at likuran. Tignan natin sa upuan niya na napakalapad, mga kamos, and then naka anti-slip na rin. Sabihin, magaspang yung seat cover na ginamit ng FKM na hindi ka basta-basta dudulas kapag bigla kang pumreno. Ayan, so ito naman yung sa passenger, malapad din naman. And then kagandahan dito, naka 2-in-1 bracket na rin po ito, mamos. Naka grab bar na, and then meron na rin siyang lagayan ng top box. Naka matte black paint finish na po yan, and then alloy yung ginamit ni FKM. Yung pinaka-compartment niya. Pwede rin pa rin natin paglagyan ng maraming gamit. Kapote, mga motorcycle docks, mga tools, pwede pa rin naman kasi malawak naman siya. Pero hindi siya ganun kalalim. Then ito naman yung fuel tank ni FKM Hunter 150. Na ayon kay FKM Motors Valenzuela, merong 7 liters. So kahit paano medyo malaki-laki yung ginamit ni FKM na fuel tank dito. So dito sa left side, meron siyang side pocket na circular shape, no, na lagayan ng bottled water, I guess. And then dito naman sa right side, meron siyang side pocket dito na of course pwede natin paglagyan ng motorcycle gloves, mga barya-barya, cellphone, wag nga lang natin iiwanan kasi malalim siya. Ayan, so malawak din. And then dito na rin nakapwesto, mga kamots, yung power socket niya na naka USB, ready na rin. So convenient na rin kasi meron na rin siyang pang-charge ng cellphone. Dito sa gitna meron siyang retractable hook na ang ganda ng style. So, pipindutin mo lang sa ilalim, and then, ayan, lalabas na yung pinaka-hook niya. So, plastic type po yan. And then, kung gusto niyo naman siyang nakatago, iaangat niyo lang. Yan, so nakatago na siya. Napakaganda at napaka-unique ng itsura. Hindi pa siya nakakilit. Ordinary ignition key pa rin tayo dito. Of course, naka-naked handlebar na isa sa mga talaga na mga nagpaangas din dito sa FKM Hunter 150. Naka-matte black paint finish. And sa mga buttons and switches, dito tayo sa left side. Meron tayo ditong high beam, low beam, turn signals left and right, and then meron rin siyang built-in hazard, mga kamots, no? Ayan. So, meron rin siyang built-in hazard, busina, and then dito naman sa right side, meron tayo ditong engine kill switch. Ayan. Headlight on and off kung gusto natin nakapatay yung headlight para tipid sa baterya, and then electric push starter. Sa mga brake levers, naka matte black paint finish na brake lever. Sa hand grip, unique din yung ginamit ni FKM, makaiba yung design, makapit. And then sa bar end, naka matte black paint finish na bar end tayo dito na alloy. Instrument panel niya na naka fully digital instrument panel na. So na-activate to, papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan, so napakaganda ng background niya, may pagka light blue. Dito sa maliit na portion na to, nakalagay dito yung built-in clock niya. Dito naman sa malaking part na to ng instrument panel niya, RPM gauge, speedometer, and then odometer, and then fuel gauge. So, meron tayong dalawang button dito para sa reset and then select. Alright, so ito naman yung itsura ng mga ilaw ng FKM Hunter kapag nakabukas na. So as expected, napakaangas talaga ng kulay ng ilaw niya or yung itsura ng ilaw niya, yung forma. So pa-X dito, ito yung pinaka-dito yung running light niya, and then ito yung pinaka-main headlight niya. Ayan, so napakaliwanag. Maliit pa lang yan, sa isa pa lang yan, napakaliwanag na. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo yung additional na ilaw ni FKM Hunter 150 na nagsisilbi na rin parang auxiliary light. Ayan, napakaliwanag din ng buga. Ayan, mapapansin nyo. And then, isa pa sa nagulat ako dito, mga kamos, yung sa mismong niya, dito sa instrument panel niya, meron pa pala siyang additional na ilaw. Maliit lang. Ayan, napakarami niyang ilaw. Ito naman yung itsura ng taillight niya. And then, ito naman yung turn signals niya. So, to give you an idea lang, mga kamos, kung gaano nga ba kataas itong FKM Hunter 150. So, sasakyan natin siya. And then, by the way, 5'9" in height ako. So, titignan natin kung flat-footed ba tayo dito sa Hunter 150. Ayan. So, tanggalin natin siya sa center stand. Ayan. So, kahit pa paano, mga kamos, flat-footed naman tayo yung paa natin dito. Ayan. So, I think siguro abot pa rin to kahit mga 5'5" in height. 5'5" mataas. No, medyo tito nga lang ng konti. Pero kung gusto niyo siyang pababaan, mga kamos, pwede niyo patabasan yung upuan or pwede niyo pababaan yung shock niya sa likuran. Kung gusto niyo maabot ng mga 5'5", 5'4", ayan. And then, sa driving position natin, comfortable naman kasi medyo naka-upright yung handlebar niya rito.
Ayan, kahit paano kahit smooth pa rin naman at comfortable pa rin naman yung biyahe natin kapag gagamit natin itong FKM Hunter 150. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong adventure touring scooter na ito coming from FKM, the FKM Hunter 150. So, kaya naman alamin na natin iba pang engine specs at features na tinataglay nitong motor na ito coming from FKM. The all-new FKM Hunter has a 150cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. Meron itong max power na 11.5 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 12.2 Nm at 6,500 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po ang motor na ito habang kanyang cooling system, ito naman ay naka-air-cooled. And as for the starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. For the driving system, of course, gumagamit ng continuous variable transmission or CVT. For the suspension, sa harapan gumagamit po ito ng telescopic fork at naka twin shock absorber naman pagdating sa likuran. At mag-expect na rin tayo ng malakas-lakas na braking power dito sa FKM Hunter 150 dahil parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,980mm, overall width na 730mm at overall height na 1,200mm. At meron naman itong seat height na 750mm habang ang kanyang ground clearance ay 140mm. At ang kabuang bigat naman ng scooter na ito mula kay FKM ay 126kg. Yan ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong FKM Hunter 150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of December 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong FKM Hunter 150. So magkano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of December 2025? Para po sa cash price niya, mamos, ito po ay nagkakahalaga ng 78,000 pesos. So napakamura, mamos. Sa 78,000 pesos, meron ka ng adventure touring scooter mula kay FKM na napakaangas ng itsura. Ayan. So pagdating sa previous niya, mamos, ang kagandahan dito kasi meron siyang previous na top box coming from SEC. Ayan, so SEC mismo, makakamos yung top box niya na branded and then quality na top box yung binibigay ni FKM. And then hindi lang yun, meron pa kayong makukuha free helmet din coming from SEC. Meron kayong libreng motor oil mula kay FKM. So sagot na nila yung engine oil. Pagdating naman sa installment price, available na rin daw itong kunin as installment. Of course, para sa FKM Hunter 150, magda-down tayo ng 11,700 pesos. So all in na po yun, kasama na din yung LTO registration at insurance. Ayan. Pagdating sa previous, ganun pa rin naman yung binibigay nilang previous. Free top box and then free helmet. Sa monthly amortization naman, 12 months up to 36 months lang ino-offer nila dito. Para sa 12 months or isang taon, ang monthly amortization natin para sa Hunter 150 ay 7,187 pesos. 18 months or isang kalahating taon, 5,253 pesos. 24 months or dalawang taon, 4,286 pesos. 30 months or dalawang kalahating taon, 3,706 pesos. And then 36 months naman or tatlong taon, 3,320 pesos po ang ating monthly amortization dito sa bagong FKM Hunter 150. Yan po yung cash price at installment price itong bagong FKM Hunter 150. Na mabanggit ko lang dyan, mga mos, no? Ayon kay FKM Motors Valenzuela, para sa buwan ng December 2025, meron silang mga biggest promo, discount promo sa mga units nila dito. So ito, babanggitin ko na lang sa inyo, mga kamos, no? And yung iba, i-flash ko na lang sa screen para lang may idea kayo kung ano yung mga promo nila dito sa FKM Motors Valenzuela at sa iba pa mga branch nila. Yan. So LTS, mga kamos, no? So dating 67,900 pesos. So ngayong December, makukuha nyo na lang siya ng 48,000 pesos. Wow! SRP po yan, mga kamos, ibig sabihin, unit price pa lang po yan. Ayan. Ayan. So napakalaki ng binaba, mga kamos, so 19,900 pesos. And then RevX, 67,000 pesos dati. So makukuha nyo na lang siya ngayong December 2025 ng 40,000 pesos. So napakalaki ng diniscount or binaba ni FKM sa RevX 150 na binlag din natin nung dati, mga kamos, no? So ilan lang yan sa mga unit na naka-promo ni FKM Motors Valenzuela ngayon darating na December 2025. Para makapag-inquire kayo ng mga promo na ito at makapag-inquire na rin kayo ng nito na review natin na FKM Hunter 150 and then yung isa pang bago na Ranger 150
Ayan, so mag-message na lang kayo sa Facebook page ni FKM Motors Valenzuela. Ito po yung Facebook page nila. Para makapagpa-reserve kayo kung naghahanap pa rin kayo hanggang ngayon nitong Hunter 150. At kung gusto niyo mag-avail ng mga naka-promo nilang units dito, pagkakataon niyo na para magkamotor. Kung isa ang FKM sa mga pinagpipilian niyong mga unit. Bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat of course kay Sir Aki na branch manager nitong FKM Motors Valenzuela, kay Ma'am Rose, kay Sir Christian na nag-assist sa atin para i-review itong bagong FKM Hunter 150. So babalik pa tayo dito sa FKM Motors Valenzuela mga kamus dahil may mga ipipicture pa tayo nilang mga bago nilang mga motorsiklo tulad ng Ranger at yung MTX na bago na maxi scooter din mula kay FKM. So stay safe, ride safe always.